Hello everyone! So for today's video po is gagawa tayo nitong napakasarap na dessert na mukhang leche flan. Kasing sarap ng leche flan pero hindi po talaga ito leche flan. So mas mura po itong version ng dessert kaysa sa paggawa ng leche flan pero for sure talagang mag-i-enjoy ka sa sarap nitong kakanin na ito. Yes po, ito po ay isang kakanin na kasing sarap lang din ng leche flan. So if interesado ka pong matuto kung paano gawin ang masarap na kakanin na ito, tara po at samahan niyo po ako hanggang sa dulo. So kagaya lang din po ng leche flan is kailangan din po nating mag-caramelize ng sugar dito. So dito po sa aking kawali is naglagay po ako ng 3/4 cup ng white sugar and then nilagyan ko lang po ito ng konting tubig. So isa lang po natin ito sa mahinang apoy lang. So kailangan po talaga natin ng pasensya kapag gumagawa po tayo ng caramelized sugar. Ayan. So inahalo-halo ko po yan ng bahagya. Inaabot din po ng ilang minuto bago tuluyang maging caramel yung ating sugar. Ayan, so after nga ng ilang minutes is magsisimula na po yung kumulo. So kailangan lang po talaga natin yung hintayin hanggang sa maging ganyan na po ang kanyang kulay. So kapag ganyan na po ang itsura ng ating sugar is pwede na po iyan. Pwede na nating patayin ng apoy. So after nyan is ilagay po natin yan agad sa ating mga lyanera or sa kahit anong baking tin na gagamitin nyo sa pagluto nitong ating dessert or nitong ating kakanin. Ayan, so sa lyanera ko lang po siya nilagay since mas convenient siya pag sa lyanera. Ayan, aside lang po natin yon. And then dito po sa ating mixing bowl is naglagay lang po ako dito ng 3 medium size na itlog. Ayan, and then naglagay din po ako dyan ng isang latang evaporated milk. So kahit anong brand is pwede. And then nag-add po ako dyan ng around 300 ml na fresh milk. So kung wala po kayong fresh milk is pwede nyo pong doblehin yung lata ng evaporated milk. And then naglagay din po ako dyan ng isang can ng condensed milk. Ayan, and then naglagay din po ako dyan ng konting asin pang pabalance nitong ating dessert. So sa tamis po, pwede nyo pong i-adjust yung inyong condensed milk. And then naglagay po ako dyan ng 1 tablespoon na lemon juice. So pinigaan ko po ng 1 tablespoon na lemon. Kung wala po kayong lemon is pwede din naman calamansi, or if walang calamansi is pwede din vanilla extract. So pampatanggal po yun ng lansa, and then after nyan is kailangan lang po natin itong haluin ng mabuti. So mix-mix lang po ng mabuti. So after natin yan ma-mix ng mabuti is dito po sa isang bowl, mixing bowl, is naglagay po ako dyan ng 2 cups na glutinous rice flour. Yes po, 2 cups na glutinous rice flour at saka 1 teaspoon na baking powder. Yan po yung ginamit ko dito. And then after nyan is ihalo po natin dyan ang ating wet ingredients. Ayan, so salain po natin para ma-sure talaga na walang buo-buo. And then after po nyan is haluin na po natin ng mabuti ang ating dry and wet ingredients. Ayan, so mix-mix lang po talaga siya ng mabuti. So make sure po talaga na yung gamit po natin is glutinous rice flour para talagang achieve po natin yung malagkit na texture nitong ating kakanin. After ko po siyang ma-mix is sinala ko po yan ulit para ma-sure talaga na walang buo-buo. So ayan, salain lang natin yan ulit. Ayan, kasi marami talaga yung buo-buo pag na-mix na natin eh. Ayan, so sinala ko po ito ng 2 beses. Ayan, just to make sure na talagang matunaw yung mga buo-buo na harina. So again po, make sure na glutinous rice flour po yung gamit natin dito. So malagkit na bigas na pinowder. Ayan, so sinala ko po yan ulit ng 2 beses para talagang sure na wala po talagang nadalang buo-buo. Ayan. Siyempre, pag nasala po natin ng mabuti is magiging smooth din po yung kalalabasan ng ating dessert. So, after natin po yung masala is pwede na po natin yung ilagay doon sa ating lyanera na nilagyan po natin ng caramelized sugar. So, again po, hindi po kailangan na talagang lyanera ha. Kahit anong baking tin po na available kayo is pwede nyong gamitin at magiging ganun pa rin naman ang kanyang result. So, ito lang kasi yung magandang baking dish or lyanera na meron ako. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Ayan. So, after po natin yan lagyan, depende na sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyong kalabasan nitong ating glutinous rice flan. And then, lagyan po natin yan ng foil para hindi po siya matuluan ng tubig pag ni-steam na natin. Ayan, so i-cover lang po natin ng mabuti ng foil. So, ayan nga. So, bago po natin ito ilagay sa ating steamer, make sure po na talagang kulong-kulo na po yung tubig. Ayan. So, pag nakulo na po yung tubig, is ilagay na po natin yung ating mga glutinous rice flan and then hinaan na po natin yung apoy. Ayan. So, lulutuin po natin to ng around 50 minutes to 1 hour. And then, after po ng time na yan is, para malaman na talagang luto na, is i-insert lang po natin yan or tusukin po natin ng toothpick. At kapag hindi na po sumama or wala nang sumama na basa, ibig sabihin is luto na po yan. So, mas maganda po itong i-serve after nating ma-chill sa ref ng overnight. Ganyan po ang kanyang magiging kinalabasan, kinabukasan. Ganyan po yung kanyang magiging itsura kasi talagang stable na po siya pag nilagay muna natin sa ref. Talagang napaka-smooth po ng kanyang itsura at talagang napakabango. So ito po ay isang kakanin na lasang leche flan talaga at tinatawag po nila itong glutinous rice flan. So simula po nang na-try ko ito ay talagang sarap na sarap po ako at palagi na po namin itong niluluto.
Kasi compare sa paggawa ng leche flan, kakailanganin natin ng napakaraming itlog, gatas, at kung ano-ano pa. Dito is ilang pirasong itlog lang yung kailangan mong gamitin, and then 2 cups ng glutinous rice flour ay makakagawa ka na ng maraming ganito. So talagang makakatipid ka na at mas marami pa kayong makakakain kapag ganito yung ginawa mo. So try mo na guys, talagang worth it, ang sarap. Thank you for watching, follow for more!